Ang lubos na ginagalang na gurong ito ay hindi lamang nagtuturo ng history sa kanyang mga estudyante, bagkus siya pala ay may itinatagong madilim na sekreto. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Kaya sit back, relax at i-enjoy ang video na ito dahil sisimulan na natin ang kwentuhan. Passionate, magaling at matalino. Ito ang imaheng nakikita ng mga tao sa history teacher na si Oleg Sokolov. Mahilig ito mag-roleplay tungkol sa mga taong itinuturo niya sa kanyang mga estudyante, kagaya na lamang ni Napoleon na isa sa paborito niyang karakter. At sa sobrang pagkadedikado niya sa pag-roleplay dito, pumipili pa ito ng mga makakapartner niya na mag-aakto bilang ang kanyang asawa, kung saan dapat sila ay kahawig din ng totoong asawa ni Napoleon na si Josephine. Ngayon, ang nakakatindig balahibo lang dito, ang kadalasan niyang pinipili upang maging kapareha ay mga estudyante na halos lagpas 40 years na nakakabata kaysa sa kanya. Pero ang mga bagay na iyon ay walang-wala kumpara sa pinakamalala niyang sekreto, dahil ang buhay ng gurong ito sa likod ng mga pinto ay sobrang malayo sa ipinapakita niya sa mga tao. At ito ay humantong pa nga sa pagkamatay ng isang dalaga na kanya ring estudyante. Kilalanin naman natin ngayon ang taong pinakasentro sa kasong ito. Si Anastasia Yashchenko, o mas kilala sa palayaw na Ana, ay isang 24-year-old na postgraduate student. Ipinanganak ito noong April 26, 1995 sa kanyang ina na si Galina at amang si Oleg Yashchenko. Sa kanyang mga kabataan, lumaki ito sa isang bayan na tinatawag na Starovelochkovskaya na matatagpuan sa bandang timog ng Russia. Isang guro ang propesyon ng kanyang ama habang ang ina naman niya ay parte ng lokal na police force sa kanilang lugar. Kaya sa murang edad, si Ana at ang kanyang kapatid na lalaki ay lumaki sa isang tahanang naniniwala sa kahalagahan ng komunidad. Bilang isang matalino at natural na masayahing bata, sobrang minahal ni Ana ang pagpasok sa paaralan. Mabilis ring nakita ng ibang tao na ito nga ay magaling na estudyante dahil sa mga matataas na gradong nakukuha nito sa kanyang buong pag-aaral. Nang ito ay lumaki pa, mas tinutukan niya ang kanyang malalim na pasyon sa history na pinangarap pa nga nito na balang araw ay makasali siya sa mga kilalang historian sa kanilang bansa. Kaya pagka-graduate nito ng high school, nag-enroll siya sa St. Petersburg State University kung saan mas napalawak pa niya ang kanyang pag-aaral tungkol sa kasaysayan. Ayon pa sa mga malalapit na kaibigan ni Ana, siya ay isang talentadong at matalinong tao na may tunay na pasyon para sa kanyang trabaho. Sa katunayan, sobrang obsessed ito sa history na madalas itong nagbibihis at nagro-roleplay ng mga sikat na makasaysayang tao kung saan siya pa mismo ang gumagawa ng sarili niyang mga costume. Ang kahusayan ni Ana sa pag-aaral ang naging dahilan upang piliin siyang maging assistant ng kanyang history professor na si Oleg Sokolov. Ang relasyon ng dalawa ay hindi lamang naging limitado sa loob ng classroom, bagkus sila ay naging co-authors pa nga sa ilang mga libro at papers tungkol sa iba't ibang topic sa kasaysayan. Gayunpaman, dito din nagsimula ang pag-iba ng pakikitungo nila sa isa't isa. Dahil sa madalas nilang pagsasama, nakita ni Ana na marami silang pagkakatulad ni Oleg. At maliban pa sa mga kawili-wiling kwentong na ibabahagi niya sa dalaga, pareho din silang mahilig sa historical roleplay na umabot pa nga hanggang sa kama. Sobra ang obsesyon at paghanga ni Oleg kay Napoleon na masasabi mong dinadala na niya ang karakter nito maging sa totoong buhay. Kaya sa kabila ng kanyang edad, parang may kakaibang karisma ito na nakakaakit sa mga babae. Pagka-graduate ni Ana sa kolehiyo, lalo pang naging malapit ang dalawa na kahit pa halos kaedad na ng lolo niya si Oleg, tuluyan na nagkaroon ng relasyon ang maguro. Tingnan naman natin ngayon ng mas malalim ang background ni Oleg Sokolov. Ipinanganak si Oleg noong taong 1956 at sa taong 2019 kung kailan ang kasong ito ay naganap, siya ay nasa edad na 63 years old. Kilalang kilala ito sa mundo ng historical studies at katulad ni Ana, nahuhumaling din ito sa French history
lalo na ang panahon ni Napoleon na isang sikat na military commander at historical political figure. Tinutok ni Oleg ang kanyang pag-aaral mostly sa panahong ito ng French history na sa sobrang husay niya doon, ilang beses itong naimbitahang magbigay ng lecture sa Sorbonne University na isang kilalang universidad sa buong mundo. Dahil din sa mga kontribusyon niya sa larangang iyon, ginawaran ito ng French Legion of Honor na isang award na inaasam ng maraming historians. Kaya masasabi mo na ang buong buhay niya ay nakatuon sa kanyang pasyon, both sa kanyang professional at maging sa personal na buhay. Sa kanyang pagro-roleplay naman, si Oleg ay isa sa mga founding members ng mga reenactment events sa Russia. Madalas itong mag-organize ng mga mararangyang balls, picnics at parties kung saan ang mga taong dumadalo doon ay nakasuot ng mga costumes ng dating panahon. Kumokolekta din ito ng mga historical artifacts na kadalasan niyang ginagamit sa kanyang mga reenactments at nag-i-invest talaga ito ng malaking pera sa pag-organisa ng events na ito. Sa kabuuan, si Oleg ay isang matalino, mayaman at kinikilalang tao na hinahayaan ang kanyang trabaho na maging malaking bahagi ng kanyang buong oras. Ang mismong mga bagay ding ito ang naging nakakaakit para kay Ana dahil nga katrabaho niya ang isa sa mga kinikilalang tao sa ganoong larangan. Kalaunan, hindi rin niya napigilang magkaroon ng paghanga dito nang lagpas pa sa pagiging guro niya. At na hindi na nakakagulat, ganoon din ang nararamdaman ni Oleg para sa kanya. Si Ana ay isang petit na brunette na maihahalin tulad mo sa tunay na asawa ni Napoleon na si Josephine. Hindi na rin ito nakakapagtaka dahil ang mga preferences ni Oleg sa babae ay halos pare-pareho ang katangian, na nakikipaglandian lang ito sa mga dalagang iniisip niya na magiging sarili niyang Josephine. Hindi naman ikinabahala ni Ana ang mga bagay na ito, bagkus ito ay malugod pa nga niyang tinatanggap. At sa mga maraming reenactment parties, madalas itong nagsusuot ng costume ni Josephine at palagi nakatayo sa tabi ni Oleg. Maliban pa doon, makikita mo rin silang sumasayaw o umiinom na parang nag-i-enjoy talaga sila sa piling ng isa't isa. Ang kakaibang aura ni Oleg naman ay klarong nararamdaman ng mga tao sa paligid nito, lalo pa na kahit ito ay hindi naka-costume, hinihiling pa rin niya na tawagin siyang sire, na isang salita na ginagamit para galangin ang mga taong may mataas na social status. Kasama din doon si Ana na willing namang sumunod sa mga gusto nito. Gayunpaman, ang dalaga ay hindi ang unang babaeng nahulog sa nakakahumaling na karisma ni Oleg. Lingid sa kaalaman ni Ana, sumubok pa magkarelasyon si Oleg sa maraming estudyante dati. Iniimbitahan niya ang mga ito sa mga special na dinner parties, sinasabing ipapakilala daw niya sila sa mga sikat na historians. May isang beses pa nga na pagkatapos ng isa sa mga events na ito, pinersa niyang halikan ang kanyang estudyante. Sa mga ganitong sitwasyon, minsan mahirap talagang tumanggi, lalo na kung ang taong gumagawa nito ay sobrang maimpluwensya at makapangyarihan. At yun ay alam na alam ni Oleg. Sa katunayan, maraming estudyante na ang nagreklamo sa ugaling iyon ni Oleg sa University Welfare Team ng kanilang paaralan. Ngunit sa halip na gumawa ng aksyon, nagbingi-bingihan lamang ang mga ito sa problema. Dahil doon, patuloy pang ginamit ni Oleg ang kanyang kapangyarihan upang ipilit ang kanyang sarili sa mga estudyante at subukang makipagrelasyon sa kanila, na sa kasamaang palad, marami ang nahulog sa patibong niyang ito. Isa sa mga estudyanteng kanyang nabiktima ay ang dalagang nagngangalang Ekaterina Ivanova. Kaya lang, hindi tumagal ang kanilang relasyon dahil sa pagiging sobrang abusive ni Oleg sa kanya. Pinipwersa nito ang kanyang sariling interes at hobbies kay Ekaterina, sinasabihan kung paano dapat manamit at kung sino lang ang pwede niyang kausapin. Maliban pa doon, nilayo rin niya ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan hanggang ang buhay ni Ekaterina ay umiikot na lamang sa kanya. Kalaunan, nang humantong pa sa pisikal ang pang-aabuso nito, nagdesisyon na siyang itigil ang kanilang relasyon. Pero hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit siya nagipaghiwalay. Dahil nung panahong iyon, nadiskubre din niya na si Oleg pala ay kasal na at ginawa lang siya nitong isang kabit. At dahil hindi niya gustong ma-involve sa pagtataksil nito,
Hininto niya agad ang lahat ng ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang naging resulta, kinadena siya nito, binugbog at pinagsasabihan ng masasamang salita. Bagaman ang insidenteng iyon ay nai-report sa pulisya, muli wala na naman silang ginawang aksyon. Masyadong ginagalang si Oleg sa kanilang lugar na walang gustong bumangga sa kanya. Ang profesor na ito ay magaling magmanipula ng mga babae at gamitin ang kanilang kahinaan sa kanyang advantage. At hindi rin ito naiiba sa sitwasyon ni Anastasia. Nang graduate si Ana mula sa kolehiyo at kinakailangan na niyang umalis sa kanilang student dormitories, iminungkahi ni Oleg na tumira na lamang ito kasama niya sa kanyang apartment na matatagpuan sa Moika Embankment. Bagamat natuwa siya sa alok nito, ng puntong iyon, hindi napagtanto ni Ana na isang hakbang lang iyon upang makuha ni Oleg ang total na kontrol sa kanyang buhay. Sinubukan din naman itong kausapin ng kanyang ina dahil maliban sa pakikipag-date sa isang lalaking sobrang malaki ang agwat ng edad sa kanya, napansin din nito na hindi healthy ang kanilang relasyon. Pero sa halip na makinig sa payo nito, pinagpilitan ni Ana na si Oleg ang tamang lalaki para sa kanya at nasigurado di umano ito na papakasalan siya ni Oleg balang araw. Sa kanilang pagsasama sa iisang bubong, naging masaya naman ang dalawa ng simula, pero patuloy na nagbulag-bulagan si Ana sa mga dumadami pang red flags ni Oleg. Kalaunan, unti-unting nagkalamat ang kanilang relasyon dahil naramdaman na din ito ang pressure na dinudulot ng pagiging controlling ni Oleg sa kanya. Huminto na itong makipagkita sa kanyang pamilya at kaibigan, hindi na nakikipag-usap sa kanyang ina, at halos binura niya ang lahat ng mga ibang bagay na kinakahiligan niya dati. Ngayon, ang buong mundo ni Ana ay umiikot na lamang kay Oleg. Sa tahimik na oras ng madaling araw noong November 9, 2019, isang lokal na taxi driver ang tumigil malapit sa gilid ng Moika River para manigarilyo. Pero habang ginagawa niya iyon, bumulabog sa kanya ang parang nagpapanik na sigaw ng isang lalaki. Nawari ito ba ay nagmumula sa ilog. Nang tiningnan pa niya ito ng mabuti, doonan niya nakita ang lalaking mukhang nahulog sa ilog at lasing na nakikilala niyang ang propesor na si Oleg. Agad itong nakiusap sa kanya na wag nang tumawag ng pulisya at tulungan na lamang itong makaalis doon. Gayunpaman, dahil sa matarik na pampang ng ilog, hindi madali para sa kanya na gawin iyon. Sa pag-aalala para sa kaligtasan ng guro, nagpasya na itong tumawag sa emergency services kung saan mabilis namang dumating ang pulis at paramedic sa lugar. Dito na din nagsimula ang mas nakakakilabot pang bahagi ng kasong ito. Nang hinila nila si Oleg mula sa ilog, napansin nilang may dala-dala itong itim na sako na mukhang may kabigatan. At sa pagiging mausisa ng isa sa mga paramedic, nagpasya itong tingnan kung ano ang nasa loob. Kung saan pagbukas niya ng sako, bumungad sa kanya ang 2 kamay ng tao na ikinagulantang niya ng sobra. Nang puntong iyon, ang simpleng rescue operation sana ay naging isang investigasyon ng krimen at inaresto ng pulisya si Oleg agad-agad. Habang nasa kustodiya nila, pinaulan na nila ito ng tanong kung bakit may bitbit siyang pares ng mga kamay at kung sino ang nagmamay-ari nito. Di naman tumagal, natukoy nilang iyon ay mga kamay ng kanyang kasintahan na si Anastasia Yushchenko. Sa mga sumunod na araw, sinuyod pa ng mga divers ang ilog upang makahanap ng iba pang ebidensya. At pagkalipas lang ng 2 araw, natagpuan din nila ang katawan at mga paa ng dalaga. Gamit ang mga nakuha nilang salaysay mula kay Oleg, nakalap na surveillance footage at mga testimonya mula sa mga taong malapit kay Ana, mas naunawaan nila ang mga nangyari na humantong sa masaklap na pagtatapos ng buhay nito. Noong November 7, 2 araw ang nakakaraan mula ng pagkakadiskubre sa bangkay ni Ana. Tumawag ito sa kanyang kapatid pagkatapos nilang mag-away ni Oleg. Masama ang loob nito dahil sinaktan daw siya ng nobyo pagkatapos niyang magpaalam kung pwede ba siyang pumunta sa birthday party ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, alam na ng pamilya ni Ana na may pagkakomplikado ang mga bagay sa pagitan ng dalawa, pero hindi lang nila alam na ganoon na ito kalala.
Pagkatapos ng unang tawag ni Ana, nasundan pa ito ng isa pagkalipas lang ng ilang minuto. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang boses nito ay parang nanginginig at kinakabahan. Sinabi niya sa kapatid na naayos na daw nila ang kanilang pag-aaway at na hindi na nila kailangan mag-alala pa. Pero syempre, lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang na punersa ni Oleg na sabihin sa kanyang pamilya. Patuloy pa din silang nag-aaway pagkatapos noon kung saan inakusahan niya si Ana na may ibang lalaki at nagagamitin lamang daw niya ang pagpunta sa party upang makipagkita sa iba. Sa kasamaang palad, habang lalong lumalala ang kanilang pagtatalo, mas naging bayolente din ito. Kinuha niya ang isa sa mga koleksyon niyang shotgun sa pader at pinutok iyon kay Anastasia nang walang pag-aalinlangan. Ang unang tama ng bala ay hindi naging sapat para mapatay ang dalaga na kinakailangan pa nitong i-reload ang shotgun at barilin si Ana ng 4 pang beses hanggang sa tuluyan na itong nawala ng buhay. Ngayon, nang hindi sigurado sa susunod niyang gagawin, kinaladkad niya ang katawan nito sa isang kwarto at itinago iyon sa ilalim ng kama. Pagkatapos, saka na ito nag-isip ng susunod pa niyang hakbang. Gayunpaman, klaro din na hindi ito masyadong nagmamadali dahil ng sumunod na araw, nag-host pa ito ng party sa kanyang apartment. At habang nag-e-enjoy sa pag-inom at pagkain ng kanyang mga kaibigan, ang walang buhay na katawan ni Ana ay nasa kabilang kwarto lamang. Nang mismong gabing iyon, napagpasyahan na din ni Oleg ang kanyang gagawin sa katawan ni Ana. At ito nga ay ang pagputol-putulin ito gamit ang lagari at kutsilyo, ilagay ang mga iyon sa iba't ibang bags at pagkatapos itapon ito sa Moika River na nasa harap lamang ng kanyang apartment. Sa CCTV camera malapit sa ilog, kitang-kita ito habang tinatapon niya ang mga itim na plastic bag doon ng 3 magkakahiwalay na oras. At sa ikatlong beses niya na pagbalik upang itapon ang mga kamay nito, nawalan siya ng balanse at nahulog sa ilog na doon na rin siya nahanap ng taxi driver. Nang hinalughog naman nila ang apartment nito, doon na nila natagpuan ang ulo ni Ana na nakabalot at nakalagay sa loob ng IKEA na bag. Sa kanyang interogasyon, sinabi ni Oleg na kung ito man ay mahuhuli sa kanyang ginawa, plano niyang mag-costume bilang si Napoleon, pumunta sa Peter and Paul Fortress at wakasan ang sarili niyang buhay sa harap ng publiko. At mahahalata mo talaga na may problema siya sa pag-iisip. Nang tinanong naman siya kung bakit niya nagawa ang krimen, sinagot niya ito na nag-away sila ni Ana dahil ayaw niyang nakikipagkita ito sa kanyang mga kaibigan kung saan may sinabi ang dalagang naka-offend sa kanya. Depensa pa niya, umakto lamang daw siya upang ipagtanggol ang sarili at na si Ana daw ang unang naging bayolente at inatake siya nito ng kutsilyo. Ngayon, sa bansa ng Russia, ang mga officers at judges ay may pagkabias sa mga ganitong sitwasyon, kung saan kadalasang maawain sila sa mga lalaking inaakusahan ng pang-aabuso. Maraming lalaki din ang nagsasabi na sila ay tinulak lamang ng kanilang mga kapareha na maging marahas at na hindi tama ang mga inaakusa sa kanila. Siyempre, maaari din namang mangyari iyon, pero kung babasihan mo ang history ng pananakit ni Oleg sa mga dating naging karelasyon nito, hindi ito nagsusuporta sa kanyang depensa. Dagdag pa doon, pinanindigan din ng pamilya ni Anastasia na kailanman hindi magagawa ng kanilang anak ang manakit ng ibang tao, lalo pa ang atakihin ang taong mahal niya ng kutsilyo. Sa pagtakbo ng kasong ito, ilang beses na binigo ng mga otoridad ang pamilya ni Ana sa buong investigasyon. Hindi man lang nila kinontak ang mga ito sa mismong oras na nalaman nila ang nangyaring krimen, kundi nalaman lang nila ito sa pamamagitan ng balita sa TV at sa mga news articles online. Bago nagsimula ang paglilitis, kumuha ng psychological evaluation si Oleg, kung saan ang resulta ay siya ay deemed to be sane and fully fit to stand trial. Nakumpirma din nila na sa panahong pinatay niya si Ana, alam na alam nito ang kanyang ginagawa na ang ibig sabihin hindi niya pwedeng gamiting depensa ang insanity. December 2020, nagsimula ang paglilitis ng kaso at dinaluhan ito ng buong pamilya ni Anastasia na nagbigay ng kani-kanilang victim impact statements. At si Oleg naman ay patuloy na pinanindigan na ang nagawa niya ay self-defense lamang. Ipinaliwanag din ito sa judge na si Ana ay isang perpektong babae na mabait sa kanya, pero noong gabi ng krimen,
Bigla na lang daw itong nag-iba at naging halimaw ang ugali. Dagdag pa niya, wala siyang naaalala pagkatapos ng unang pagbaril niya sa dalaga. Balak din daw niyang tapusin ang kanyang buhay dahil sa konsensyang nararamdaman niya sa nagawa, pero kailangan lang daw nito ng konting oras para maayos ang kanyang last will at iba pang mga bagay. Iyon raw ang dahilan kung bakit niya pinagputol-putol ang katawan nito at itinapon sa ilog upang magkaroon pa ng oras. Bilang isang mayamang tao, kayang-kaya ni Oleg na kumuha ng pinakamagagaling na abogado at lahat sila ay sinubukang makuhanan siya ng pinakamaikling oras sa loob ng kulungan. Una nilang sinubukang makipag-areglo ng 8 years para sa nagawa niyang krimen pero hindi naging tagumpay ang plea nilang iyon. Sa huli, si Oleg Sokolov ay nakatanggap ng 12.5 years para sa pagpatay kay Anastasia Yashchenko na kung iisipin ay napakaikli pa ring parusa para sa nagawa niyang krimen. Pagkatapos niyang mabigyan ng sentensya, marami pang mga dalaga ang lumabas upang ibahagi ang kanilang mga karanasan sa kamay ni Oleg kung saan ito ay halos pare-parehong kaso ng pananakit at pang-aabuso. Pero sa huli, wala pa rin silang ginawang aksyon laban doon sa propesor na obvious naman kung bakit. Si Oleg ay maraming makapangyarihan at maimpluwensyang mga kaibigan na handang-handa siyang pagtakpan at tulungan gamit ang kanilang mga koneksyon. At sa kabila ng pagkakaroon ng maikling sentensya, nagawa pang mag-appeal ni Oleg na mas paiklian ito pagkatapos ng buong paglilitis. Humingi ito ng patawad sa mga magulang ni Anna, nagsasabing malaki ang kanyang pagsisisi sa mga nagawa. Hinihiling rin ito na sana kaya pa niyang maibalik ito sa kanyang pamilya. Pero ang paghingi niya ng tawad na ito ay tinanggihan nila, kung saan pati ang korte ay dininay din ang motion na final nito. Gayunpaman, ang parusa ni Oleg ay mukhang hindi naman ganoon kahirap. Sa katunayan, ito ay kinulong sa hindi pinangalanan na bilangguan sa kanilang syudad, kung saan ang kanyang selda ay may marble tiling at fireplace pa para hindi siya lamigin. Binigyan din nila ito ng exclusive access para sa isang private library para maaari niyang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dagdag pa doon, meron din itong maliit na kantin na may ref at social rooms na pwede siyang maglaro ng billiards at snookers kailanman niya gustuhin. Ang isa pa nga sa mga social rooms na ito ay mayroong TV upang maaari pa rin itong maging updated sa mga nangyayari sa labas. Kaya kung makikita ninyo, sobrang iba ang pagtrato sa kanya kumpara sa ibang mga preso na may mas mababa pa ang krimen sa murder. At habang si Oleg ay hinaharap ang komportableng buhay niya sa kulungan, ang pamilya naman ni Anastasia ay lubos na nagluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Sobrang emotional din ang funeral nito na dinaluhan ng kanyang mga pamilya at maraming malalapit na kaibigan na hindi masukat ang lungkot at pagdadalamhati nila sa sinapit nito. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.